Extended ang bonding na maraming magkakamag-anak at magkakaibigan na piniling mamasyal ngayong araw ng Pasko. Buhay na buhay ang ilang kilalang theme park sa dami ng mga namamasyal. Live mula sa Tagaytay, may report si Salima Refran. Sam? Maris, ang Pasko daw talaga ay para sa pagsasama-sama ng pamilya. At yung mga nais naman na maranasan yung lamig ng simoy ng Pasko dito sa Tagaytay, naharap sa matinding traffic. Isa ang Tagaytay City sa pinapasyalan ng maraming pamilya tuwing Pasko dahil sa malamig nitong klima at malapit lang sa Metro Manila. Kaya sa dami ng bumisita ngayong araw, bumagal na ang daloy ng mga sasakyan paakyat pa lang ng Tagaytay. Mas mabigat naman ang traffic sa mga pasyalan gaya sa Picnic Grove, People's Park in the Sky at sa Sky Ranch. Nakakasakit ng ulo. Hindi na namin saan kami mag-shortcut eh. Trinay ko, akala ko okay, hindi naman pala. Nagugutom na kami, wala pang tanghalian. Pero ang inis at pagod sa traffic napawi naman dahil sa sayang dulot ng pamamasyal na ito sa mga bata. Ang mga pamilya at barkada, todo bonding. Ang pamilya Sena, baon ng tirang Noche Buena sa pamamasyal. Pero may wish daw sana ang 7 taong gulang na si Lian Joy. Sana maging kompleto kaming pamilya. Ang kanyang ama kasi, isang OFW sa Taiwan. Papa, Merry Christmas. Ano pa? I love you po. Ang pamilya Melencio, todo sa picture taking. Ang importante po ay magkasama-sama kaming pamilya. Malawak, presko at libre. Ito naman ang dahilan kung bakit pinili na magsing irog na sina John at Jonah na sa Luneta magdiwang ng Kapaskuhan. Dito, maluwag. Sa mall, ang sikip. Ano na po nagagastos nyo sa ngayon? Nasa 500 na, migit. Pagkain pa lang yung pamasahe, galing kami pang Taytay. Masama pa kayo, 200 ng pamasahe na. Di bali na raw na walang exchange gift, basta't may quality time. Ano po regalo sa inyo ni Sir ngayon? Wala pa po. Wala pa daw, Sir. Kasama ko siya naman siya. Pero di gaya kahapon, mas maaliwalas na ang panahon ngayong araw. Kaya kanya-kanyang latag, upo at higa ang mga namamasyal. Sa di kalayuan din nagsari ng theme park malapit sa Manila Bay. Matatagpuan daw sa Tunnel Aquarium na ito ang lahat ng uri ng isda sa mundo. May bisita pa galing North Pole ngayong Pasko. Dagdag atraksyon naman ang grupong ito na nag-dive at napalibutan ng sandamakmak na isda. Mas marami naman sa karaniwang araw ang tao sa Star City. Kabilang sa mga blockbuster ang pila ay ang mga extreme rides gaya ng Star Flyer, Star Frisbee, Viking, Surf Dance at Jungle Splash. Ang ilang pamilyang mula probinsya lumuwas ng Maynila para lang magpunta sa Star City. Sobrang nag-enjoy mga bata kaya gusto kong i-treat din yung mga apo ko rito. Sobrang nag-enjoy kami dito talaga. Indoor o outdoor man ang mapiling pasyalan, ang importante raw, magkakasama ang buong mag-anak. Dapat magkasama, kahit saan magpunta pwede na yun. Kahit walang pera, basta masaya. Maris, kahit gabi na nga ay tuloy-tuloy yung pag-e-enjoy ng mga mag-anak dito sa Sky Ranch sa Tagaytay. Kanina, nasaksihan yung ilang minutong fireworks display na kinagiliwan naman ng lahat. Hanggang alas 10 lang ng gabi ang Sky Ranch at sa pag-uwi naman ng ating mga kapuso ay haharapin nila ulit ang traffic. Maris. Sam, para doon sa mga ibang pupunta sa mga susunod na araw, gabi-gabi ba merong fireworks display dyan sa Sky Ranch? Alam mo Maris, yun nga yung maganda dito sa Sky Ranch, no? Bandang alas 7 ng gabi ay merong fireworks display hanggang sa December 31, no? Sa mismong bisperas ng bagong taon. May makikita sila dito na fireworks display. Ang Sky Ranch ay bukas 8 a.m. hanggang 10 p.m. Maris. Alright, yung kumusta naman yung temperatura, nabanggit mo kanina, I'm sure bukod doon sa mga pasyalan dyan, yung malamig na panahon kasi ang habon ng ilan papunta sa Tagaytay eh. Alam mo Maris, base doon sa ating weather app, nasa 20 to 22 degrees Celsius yung lamig ng panahon dito nga sa Tagaytay. At dahil medyo malakas-lakas pa yung hangin, parang mas mababa pa yung temperaturang nararamdaman. Pero Maris, isingit ko lang, no, marami naman yung uminit yung ulo kanina dahil nga napasabak sila sa matindi-tinding traffic. Maris. Oo, sana wag na silang magpadala dun sa init ng ulo dahil
mas mahalaga yung lamig ng panahon. Pero anyway, binanggit mo na rin lang yung traffic. Ibig sabihin, hindi lang yung pa-southbound yung matindi yung daloy ng traffic, pati yung pa-northbound kapag magsisiuwian o babalik sila sa Metro Manila, ganun pa rin yung susuungin nila o bubunuin nilang klase ng traffic, Sam, kahit na medyo gabi na? Maris, kasi kaninang tanghali talaga nakita natin halos walang galawan yung magkabilang lane, no? Dito sa may mga maraming pasyalan dito sa may bandang Tagaytay. Pero ngayon, ang sinasabi sa atin at base sa namomonitor din natin, nasa mga 11 kilometers per hour yung speed dito sa may tapat ng Sky Ranch. Mabagal pa rin yan, pero mas mabilis na yan kaysa doon sa kaninang naranasan natin. So kailangan lang naman nilang bunuin yung mga areas na maraming pasyalan, doon yung talagang nagbabottleneck at talagang maraming mga sasakyan. Pero pagkatapos noon, hopefully tuloy-tuloy na maluwag yung biyahe nila. Maris. Maraming salamat at Merry Christmas, Salima Refran.